At ayan mga crypto, sabi po sa ating unang balita dito ay Trump tells Congress to pass crypto market bill as soon as possible. Blast banks for stalling. Yan, mainit po ang balita sa Washington ngayon. Diretsahan na nag-utos po si President Donald Trump sa Congress na ipasa na ang crypto market structure bill ASAP or as soon as possible. Galit na binatikos ni Trump ang mga bangko dahil sa di umano'y pananabotahe ng mga ito sa pag-unlad ng batas. Sabi po niya, hindi natin hahayaang harangan ng mga record-breaking profits ng mga bangko ang ating powerful crypto agenda. Handa na nga ba ang Amerika na yakapin ng tuluyan si Bitcoin at ang kanyang mga kasama? Ano nga ba ang pinag-aawayan? Ayon po sa ulat dito, ang malaking hadlang ay ang usapan tungkol sa stablecoin yield. Gusto kasi ng crypto industry na payagan ang mga exchanges na magbigay ng rewards o interest sa mga gumagamit or users ng stablecoins. Pero syempre, hindi ito gusto ng mga bangko dahil direktang kompetisyon ito sa kanila. Sa isang Truth Social post, sinabi dito ni Trump na kailangang makipag-deal ang mga bangko sa crypto industry dahil ito ang makakabuti para sa mga mamamayan. Sabi pa niya, Americans should earn more money on their money. Nakakatawa dahil dati ay parang imposible ang ganitong suporta mula sa gobyerno. Pero ngayon mismong ang White House na ang nagtutulak sa Genius Act at saka Clarity Act. Ayon kay Trump, hinahawakan ng mga bangko na hostage ang Clarity Act at hindi niya ito papayagan. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa kung sino ang may control sa iyong pera. Pero teka, hindi lamang po gobyerno at bangko ang nag-aaway. Maging sa loob mismo ng crypto industry ay may bakbakan na rin. Si Cardano sa pamamagitan po ng kanyang founder na si Charles Hoskinson ay nagpahayag ng pagtutol sa kasalukuyang estado ng Clarity Act. Binatikos pa niya ang kampo ni Ripple dahil sa pagsuporta nito sa batas. Sa kabilang banda naman, ang panig ni Ripple ay naniniwala na mas mabuti nang magkaroon ng sub-optimal na batas kaysa wala tayong batas na sinusunod. Ang banggaan po ng Cardano at saka Ripple ay nagpapakita kung gaano kakomplikado ang paggawa ng rules para sa digital assets. Habang si Bitcoin ay nanonood lamang sa gilid, ang mga altcoins ay nagkakagulo sa kung paano ba dapat silang i-regulate ng gobyerno. Sa kabila ng gulo ay tumaas sa 70% ang odds sa fully market na papasa ang legislation na ito ngayong taon matapos po ang pahayag ni Trump. Dapat sana ay nagkaroon na ng resolusyon nitong nakalipas na March 1 deadline. Pero lumampas na ito dahil po sa matinding lobby ng banking industry. Ayon po kay Jarrett Seiberg mula po sa TD Cowen, sa huli ay matatalo rin ang mga bangko sa usapan po ng mga stable coins. Pero baka patagalin pa nila ang laban na ito hanggang sa ma-jeopardize ang buong crypto market bill. Tila naglalaro po ng tug of war ang dalawang industriya. Pero sa hudyat ni Trump, mukhang mapipilitan po ang mga mambabatas na kumilos ng mabilis. Si Bitcoin at ang buong market ay naghihintay lang ng malinaw na hudyat para sa susunod na malaking rally. Ang kawalan po ng malinaw na batas ang dahilan kung bakit maraming institution ang nag-aalangan pa ring pumasok ng todo. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang agresibong stance dito ni Trump ay isang game changer. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga bangko ang nagiging gatekeepers ng yaman. Pero sa pagdating po ng Genius at Clarity Act,
mukhang mababago po ang landscape ng financial freedom sa Amerika at sa buong mundo. Bagamat may mga imperfections ang bill, ang pagkakaroon po ng regulatory clarity ay mas mahalaga para sa long-term growth ni Bitcoin at ng iba pang mga crypto assets. Ang pagharang po ng mga bangko ay natural na reaksyon ng isang takot na industriya. Pero gaya ng lagi po nating nakikita sa kasaysayan, hindi mo mapipigilan ang isang teknolohiya na ang oras ay dumating na. Kaya ang tanong na lamang po ay kung sakaling maipasa na ang batas na ito ay SIP, handa ka na ba sa magiging epekto nito sa iyong portfolio? At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay there is only one gold. Billionaire Ray Dalio says amid BTC's quantum threats. Yan, sa gitna po ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran ngayon, muling uminit po ang usapan kung sino nga ba ang tunay na safe haven. Habang marami po ang naniniwala na si Bitcoin ang digital gold, isang tanyag na billionaire investor ang bumasag sa trip ng nakakarami. Ayon po kay Ray Dalio, siya po ang founder ng Bridgewater Associates, hindi kailanman dapat ikumpara si Bitcoin kay gold. Sa kabila ng paghataw ni Bitcoin sa market, may mga hidden threats daw na dapat nating ikabahala. Ano nga ba ang nakikita ni Dalio na hindi natin napapansin? Yan po siya, direkta pong sinabi ni Ray Dalio sa isang podcast na there is only one gold. Para sa kanya, si gold ang pinaka-established na pera sa kasaysayan dahil sa kanyang physical scarcity na napatunayan na sa loob ng libo-libong taon. Binigyan din po niya na si Bitcoin ay hindi suportado ng mga central banks, kaya naman 1% lang ng kanyang portfolio ang ibinigay niya rito. Ang nakakapagtaka rito habang sinasabi ito ni Dalio, hindi sumasang-ayon ang galaw ng market. Sa gitna po ng krisis sa US at Iran, bumagsak po ang presyo ni gold ng 3% sa presyong $5,120. Habang si Bitcoin naman ay bumaba lang ng kakarumpot na 0.6% sa halagang $68,700. Tila mas matatag pa ang performance ni Bitcoin sa gitna ng giyera kaysa sa paboritong asset ng mga bilyonaryo. Ngayon, isa po sa pinakamalaking puntong binanggit ni Dalio ay ang banta ng quantum computing. Ayon po sa kanya, ang teknolohiyang ito ay isang long-term security threat sa cryptography na nagpapatakbo kay Bitcoin. Hindi lang siya ang nagbabala rito. Pati si Kevin O'Leary ay nagsabing ang mabilis na development ng quantum computing ay isang malaking panganib sa buong mundo ng crypto. Ngunit hindi po lahat ay sang-ayon. Ayon po kay Michael Saylor, ang quantum threat ay tinuturing niyang FUD o Fear, Uncertainty, and Doubt. Para kay Saylor, ang panganib na ito ay mahigit isang dekada pa ang layo at hindi dapat ikabahala sa ngayon. Gayunpaman, nananatiling matigas ang paninindigan ni Dalio na ang kakulangan ng privacy at ang potensyal na kontrol ng gobyerno sa blockchain ay sapat na dahilan para mag-ingat. Binanggit din ni Dalio na si Bitcoin ay walang tunay na privacy dahil ang lahat ng transactions ay nakarecord sa public blockchain. Maaari itong i-monitor at direktang kontrolin ng mga otoridad. Para sa isang investor na naghahanap ng tunay na kalayaan mula sa sistema, ito ay isang malaking red flag. Mula noong October, matapos mawalan ng $20 billion ang crypto market sa isang crash, magkaiba na ang direksyon ng dalawang asset. Si Bitcoin ay nawalan ng mahigit 45% mula sa kanyang high, habang si gold naman ay umakyat ng 30%. Ito ang ginagamit na basihan ni Dalio kung bakit mas pinapaboran po niya ang physical asset kaysa sa digital gold.
At narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Ang labanan sa pagitan po ng tradisyonal at makabago ay hindi matatapos sa isang gabi lamang. Si Ray Dalio dito ay lumaki po sa panahon kung saan si gold ang hari. Kaya normal lang na doon po siya mas kampante. Pero hindi natin pwedeng baliwalain na si Bitcoin ay mas portable at mas madaling gamitin sa modernong mundo. Ang banta po ng quantum computing ay totoo, pero huwag po nating kalimutan na ang teknolohiya ay nag-i-evolve din para protektahan ang sarili nito. Ang pagkakaroon po ng parehong assets sa ating portfolio ang maaring pinakamatalinong hakbang. Si gold para sa kasaysayan at si Bitcoin para sa kinabukasan. Kaya ang tanong, susunod ka ba sa 1% rule ni Dalio o mas malaki ang tiwala mo sa digital revolution? At ang sabi naman sa balitang ito ay time to act is now. CFTC chief pushes a swift passage of Clarity Act. Yan, mainit na po ang usapan sa Washington at mukhang hindi na talaga mapipigilan ang pagbabago sa mundo ng digital assets. Sapagkat ngayon, ang CFTC chairman na si Mike Selig ay naglabas po ng isang matapang na pahayag. Sabi niya, the time to act is now. Yan. Nanawagan po siya para sa mabilis na pagpasa ng Clarity Act. Isang batas na inaasahang magbibigay ng malinaw na direksyon para kay Bitcoin, kay XRP at sa buong crypto industry. Handa na ba ang Amerika na maging global leader sa innovation? O may mga hadlang pa rin sa daan? Yan, pag-usapan po natin ang pahayag ni Michael Selig. Sa kanyang pinakahuling post, binigyang diin po niya ang Clarity Act. Yan, ang Clarity Act ay critical para sa isang future-proof na market structure. Hindi lang ito basta batas. Ito ay bahagi ng mas malaking vision ni President Donald Trump para sa tinatawag na Golden Age ng Amerika. Nakakatawang isipin na dati ay puro enforcement actions ang naririnig natin. Pero ngayon, ang CFTC mismo ang atat na i-implement ang batas na ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sinabihan pa ni Trump ang mga banking groups na kailangan nilang makipag-kompromiso sa crypto industry para tuluyan ng maipasa ang bill na ito. Ayon po sa mga analyst mula sa JP Morgan, posibleng maging ganap na batas ang Clarity Act bago po matapos ang kalagitnaan ng taong 2026. Pero bakit nga ba hati ang pananaw ng mga mambabatas? Ang malaking issue po rito ay ang usapin tungkol sa stablecoin yields o yung mga rewards na nakukuha po sa paghawak or pag-hold ng mga stablecoins. Ang mga banking groups ay nag-aalala na ang mga rewards program na ito ay maaring makasama sa traditional financial industry. Sa kabilang banda, naniniwala po ang mga crypto experts na kailangan ito para sa patuloy na paglago at innovation ng mga assets tulad po ni Ethereum at ng mga stablecoins na nakapeg sa dollar. Ito ang dahilan kung bakit kahit may pressure mula sa itaas, marami pa ring debate ang nagaganap sa loob ng Congress. Ang labanang ito sa pagitan ng lumang sistema ng bangko at bagong sistema ng crypto ang sentro ng tensyon sa Clarity Act. Hindi rin lahat ng taga-crypto ay pabor sa kasalukuyang version ng bill. Si Cardano founder na si Charles Hoskinson dito ay nagbabala na sa form nito ngayon, ang Clarity Act daw ay maaaring maging delikado para sa industriya. Ayon sa kanya, tinatrato po ng batas na ito ang halos lahat ng digital assets bilang securities. Ibig pong sabihin, baka lalong mabigyan ng kapangyarihan ang SEC na mang-pressure sa mga projects. Kaya naman, nananawagan po si Hoskinson para sa mga amendments o pagbabago sa bill
bago ito tuluyang pirmahan. Habang si Bitcoin at XRP ay naghihintay po ng kalinawan, ang mga leader ng industriya ay nagbabantay sa bawat detalye para masigurong hindi po masasakal ang innovation. At narito naman po ang aking opinion tungkol dito. Ayan, ang aking pananaw po sa Clarity Act dito ay simple lamang po. Kailangan talaga natin ng rules, pero kailangan itong maging tama. Ang pagtulak po ni Mike Selig at ni President Trump ay isang malakas na signal na ang crypto ay hindi na pwedeng baliwalain. Pero ang babala ni Hoskinson ay hindi rin dapat isantabi. Ang tunay na golden age ay hindi lang tungkol sa pagpasa ng batas, kundi sa paggawa ng batas na tunay na protektado ang mga investors habang hinahayaan ang technology na lumago. Ang susunod na markup meeting ngayong buwan ang magdidetermina kung sino ang mananaig, ang mga bangko, regulators, o ang mga crypto innovators. Isa pong bagay ang sigurado, ang susunod na kabanata para kay Bitcoin at sa kanyang mga kasama ay magiging makasaysayan. Ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay Polymarket Access Nuclear Detonation. Prediction Market amid Public Fury. Yan, dito po sa mundo ng crypto at prediction markets, halos lahat ay pwedeng pustahan mula po sa election hanggang sa weather. Pero sa pagkakataong ito, tila sumobra po ang laro. Ngayon ay usap-usapan po kasi ang naging desisyon ng Polymarket na burahin ang isa sa pinaka-controversial na prediction market sa kasaysayan nito. Pinayagan kasi nila ang mga tao na pustahan kung sasabog ba ang isang nuclear weapon ngayong taon. Ang tanong, saan nga ba dapat huminto ang speculation kapag buhay na ng buong mundo ang nakataya? Pag-usapan po natin ang detalye ng pusoy na ito. Si Polymarket ay nag-alok po ng kontrata kung saan pwedeng hulaan ng mga traders kung magkakaroon ba ng nuclear detonation bago matapos ang taong ito, 2026. Bago ito tinanggal, nag-post pa si Polymarket sa X na mayroon itong 22% possibility na mangyari bago magbagong taon. Maraming traders ang pumasok dito. At umabot po ang volume sa $838,000. Yan. May mga kontrata pa na may deadline sa March 31 at saka June 30. Pero habang kumikita po ang ilan ng milyong-milyong dolyar sa pag-speculate sa giyera, uminit po ang ulo ng publiko. Ang usapin ng US-Iran tensions ang naging mitsa para sabihin ng marami na ito ay hindi na investment, kundi isang unethical na gawain. Bakit nga ba ito naging malaking isyo? Ayon po sa mga kritiko at analyst tulad ni Dustin Gooker, malinaw na hindi dapat ginagawang sugal ang nuclear weapons. Bukod po sa moral na aspeto, mayroong ding seryosang security risk. Paano kung ang mga nagpupusta ay may inside information tungkol sa mga military moves? Ang ganitong klase ng betting market ay pwede pong magbigay ng false signals, lalo na kung kakaunti lang ang mga traders. Nakakatakot isipin na may mga taong posibleng kumikita mula sa impormasyon tungkol sa kamatayan at saka pagkawasak. Ito ang dahilan kung bakit binabatikos na rin ang ibang platform tulad po ng Kalshi pagdating sa mga sports at saka election contracts nila. Dahil sa insidenteng ito kay Polymarket, lalong lumakas ang panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon. Isang bagong coalition group ang nag-launch ng crackdown laban sa mga prediction markets. Sinasabing ang pagpahig sa mga tao na pagkakitaan ng giyera at destruction ay mali at saka unethical.
Ngayon ay hindi lang ito tungkol sa moralidad. Pati ang national security ay pwede pong manganib. Kung ang presyo po sa market ay gumagalaw base sa sensitibong impormasyon, pwedeng magamit ito ng mga kalaban para malaman ang susunod na hakbang ng isang bansa. Sa madaling salita, naging banta po sa seguridad ang pagiging open market ng impormasyon ni Poly Market. At narito na po ang aking opinion naman tungkol sa balitang ito. May mga bagay na hindi dapat ginagawang laro. Bagamat ang crypto ay tungkol po sa kalayaan at decentralization, ang pag-speculate sa nuclear war ay nagpapakita ng madilim po na bahagi ng industriya. Ang pag-deactivate ni Poly Market sa market na ito ay isang pag-amin na nagkamali sila at lumampas sa ethical limit. Ang tech at crypto ay dapat ginagamit para sa innovation, hindi para pagkakitaan ang takot ng sangkatauhan. Kaya ang tiwala po ng publiko ang pinakaimportanteng currency. At kung mawawala ito dahil sa mga ganitong blood money na pusta, lahat tayo ay talo. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi rito ay Goldman Sachs CEO predicts weeks of crypto market crash as US-Iran war continues. Yan, nasa ikaapat na araw na tayo ng tensyon sa pagitan po ng US at Iran. At ang epekto po sa market ay ramdam na ramdam na. Ngayon ay naglabas po ng matinding babala ang CEO ng Goldman Sachs na si David Solomon. Ayon sa kanya, maaring abutin pa ng ilang linggo bago tuluyang ma-absorb ng market ang magnitude ng gerang ito. Habang ang lahat ay nakatutok po sa balita, si Bitcoin at ang buong crypto market ay nahaharap sa isang crucial na pagsubok. Handa na ba kayo sa posibleng mas malalim na patuloy na pagbagsak? Ayan. Sa isang speech po sa Sydney, sinabi ni David Solomon na nagulat po siya sa naging reaksyon ng financial markets. Tinawag po niya itong benign o tila masyadong kalmado kumpara sa laki ng kaganapan sa Middle East. Isipin po ninyo, bilyong-bilyong dolyar na ang na-liquidate mula nang magsimula ang gulo. Pero ayon sa kanya, hindi pa ito ang dulo. Bakit nga ba parang hindi pa todo ang bagsak? Ayon po kay Solomon, ang market ay madalas na hindi nagre-react ng matindi sa geopolitics. Maliban na lang kung direkta itong tumatama sa economic growth. At sa ngayon, ang pangunahing nagpapatakbo sa galaw ng presyo ay ang langis. Ang tanong ng mga investors, malaya pa bang makakadaloy ang langis sa Strait of Hormuz matapos itong ipasara ng Iran? Ito ang dahilan kung bakit si Bitcoin ay tila sumasabay sa kaba ng global economy. Dahil po sa kawalan ng katiyakan, mabilis na lumilipat ang pera. Nakikita natin ang pagbagsak ng stock markets sa buong mundo habang ang US dollar naman ay patuloy na lumalakas. Sa ganitong senaryo, ang mga risky assets katulad po ni Bitcoin at ni Ethereum ang unang tinatamaan ng sell-off. Ang mga investors ay naghahanap ng safe havens at pansamantalang pinalalabas ang kanilang puhunan sa crypto. Ayon po kay Solomon, aabutin pa ng couple of weeks bago tuluyang ma-digest o maunawaan ng mga traders ang implikasyon ng giyerang ito. Sa short term at saka medium term, ayan po ang implikasyon po ng giyerang ito sa short term at saka medium term. Ibig pong sabihin ang kasalukuyang crypto market crash ay maaring magpatuloy o mas lumalim pa habang lumalabas ang mga bagong ulat mula sa labanan. Hindi po nakakatulong ang mga ulat na napatay ang Supreme Leader ng Iran. Kinumpirma po ito ni President Donald Trump na lalong nagpaigting sa tensyon. Habang sinasabi po ni Trump
na ang Air Force at saka Navy ng Iran ay knockout na, ang bawat atake ay nagdudulot ng panic sa digital asset space. Gayunpaman, pilit na pinakalma ni Solomon ang publiko sa pagsasabing ang US economy ay nananatiling balance dahil po sa matatag na monetary policy. Pero para sa mga holder na XRP at iba pang mga altcoins, ang balanse ng ekonomiya ay hindi sapat para pigilan ang takot. Ang bawat update po sa US-Iran war ay direktang nagiging mitsa ng volatility sa ating mga portfolio. At narito naman po ang aking opinyon sa babalang ito ni David Solomon. Ayan, wag po tayo maging kampante sa sideways movement o bahagyang recovery. Ang giyera ay isang dynamic na kaganapan at ang market ay laging nahuhuli sa pag-unawa sa tunay na epekto nito. Sa tingin ko po ang susunod na 2 linggo ang magpapasya kung si Bitcoin ay babalik sa kanyang bullish trend o kung masusubukan ang kanyang tatag sa mas mababang support levels. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinakamahalagang asset mo ay impormasyon at hindi po emosyon. Kung ang CEO ng isang pinakamalaking bangko sa mundo ay nagsasabing it's gonna take weeks, marahil ay oras na para maging mas maingat sa ating mga trades. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.